Sinulat ni Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Imam Al-Bukhari. Ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahtan ila Abi Rafi. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nagpadala ng grupo ng mga tao patungo kay Abu Rafi. Itong si Abu Rafi na ito, isa ito doon sa mga pina-assassinate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa siyang Hudyo. At napagtibay na siya nga ay isa sa mga kumbaga nakikipagkuntsabahan laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. At ilalagay natin sa konteksto muna ito, yung pagpapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa Hudyo na si Abu Rafi. Kasi baka mali na naman maintindihan dito ng mga tao, lalong-lalo na yung mga terorista, na isipin nila pwede silang pumatay na lang ng kahit sino kasi gagawin nilang dalil ito. Sabihin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nag-utos na ipapatay kahit sinong Hudyo lang. Hindi ito kahit sinong Hudyo lang. Hindi ito basta-bastang Hudyo o ordinaryong Hudyo. Okay? Nang itinatag ng mga Muslim yung estado, yung pamahalaan sa Madina, nagkaroon ng tinatawag na Constitution of Madina. Nagkaroon ng kasunduan ang mga Muslim at ang iba pang mga Arabo doon at ang mga Hudyo lalong-lalo na sila ay magkakaisa sa ilalim ng pamumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So technically ang Madina isang bansa at napapaloob dito yung mga Hudyo. At ang Hudyo na ito, si Abu Rafi, na nakikipagsabwatan laban sa mga Muslim, ibig sabihin, traidor. Ibig sabihin, traidor. At ang pagtatraidor sa kahit anong bansa, death penalty ang parusa rito. Death penalty. So dito kaya nagkaroon ng assassination dahil sa pagpapahintulot ng kumbaga presidente ng bansa ng mga Muslim. So hindi ito basta-bastang maaresto si Abu Rafi. Kaya iniutos na lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ipa-assassinate. So ganito rin ginagawa ng iba pang mga bansa. Ngayon, maraming mga sinasabi ang kuffar laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na tungkol sa mga ulat na katulad nito. Pero nga, ang problema sa marami sa mga kuffar, yung mga orientalist lalong-lalo na, yung mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng kasaysayan ng Islam para hanapan ito ng kamalian, ng kapintasan, may double standard sila. Kapag Muslim ang gumawa, kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gumawa, napakasama para sa kanila. Pero kapag si Alexander the Great o si Napoleon ang nag-utos na mag-assassinate, wala silang sinasabi. So ito yung dahilan kung bakit nilinaw muna natin itong tungkol kay Abu Rafi. So para malinaw ito sa konteksto ng tamang pag-unawa rito nang hindi ito magagamit na dalil ng mga terorista. Pangalawa, ito ay tugon doon sa mga orientalist, yung mga naninira sa Islam, na normal na kalakaran ang anumang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad nito na pagpapa-assassinate sa kanyang mga kalaban. Kaya't merong kumbaga legal na premise, merong legal na dahilan na kumbaga naayon ito sa konstitusyon sa saligang batas ng Madina na ipatupad dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapa-assassinate sa mga traidor. At yun nga, mga Hudyo ito na pinapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dun sa mission nila, laban dun kay Abu Rafi na isang Hudyo, sumalakay yung mga Muslim, fadakhala alaihi Abdullah bin Atik. So meron daw isang sahaba, si Abdullah bin Atik, fadakhala alaihi Abdullah bin Atik laylan wa huwa naimun faqatala. So pumasok daw, sumalakay daw yung mga sahaba at yung isang sahaba si Abdullah bin Atik radiyallahu anhu ay pumasok doon sa kwarto ni Abu Rafi at pinatay niya ito habang ito ay natutulog. So muli, ito ay espesyal na sitwasyon.
ito ay special na sitwasyon. Hindi ito basta-bastang ordinaryong sibilyan na ipinapatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay traidor at pinuno ng mga kalaban ng mga Muslim sa Madina.